Ngayon pa lang ako makakauwi ng bahay. Bis ko na anak ko. Sabay na sana ako. Ang katawan ko sa pagod at puyat. Idagdag mo pa tong bigat ng PPE. Ay. O siya, sige, dito na lang ako. Ingat ka ha. Hoy, Joy! Ano ba naman itong nababalitaan namin na sobrang dami daw sa ospital na pinagtatrabahuhan mo gawa niyang COVID-19? Aba, trangkaso lang naman yan. Pinapalala niyo lang ang tawag. Naku, gobyerno nga naman. Oo nga naman, Joy. Pinipirahan niyo lang ang mga tao. Tingnan mo itong si Berting na asawa ko. Wala na ng trabaho dahil dyan sa COVID. Nagsara ang restaurant na pinagtatrabahuhan. Paano na kami ngayon na ba? Aling Marites, mawalang galang na po pero mali po ang mga paratang ninyo. Seryosong usapin po ang COVID-19 na ito at hindi gawa-gawa lamang. Ugaliin po nating suri ng ating mga nababalitaan. Umiwas po tayo sa fake news. Sa inyo naman po, Aling Rita, ikinalulungkot ko po ang nangyari pero mayroon naman po mga programa ang gobyerno. Totoo ba naman yan, Joy? Sige na nga, makikibalita ako kay Kapitan tungkol dyan sinasabi mo. Oh, Arga, apo. Bakit hindi ko... Nakapaghugas na ako ng kamay, Lola. Lola, pwede ko po bang intayin si nanay? Namimiss ko na kasi si nanay. Simula nang magka-COVID, hindi ko na siya nakakasama sa pag-aral at paglalaro. Hayaan mo. Sasamahan kita magbasa mamaya para matuwa ang nanay Joy mo. Kailangan kasi sa trabaho bilang nurse ang nanay apo. Kailangan siya ng doktor para magpagaling at maalagaan ang mga pasyente. Naiintindihan mo naman yun, di ba? Opo, Lola. Pasensya na po. Naiintindihan ko po. Oh, hala. Tapusin mo na yung almusal mo para makapag-aral ka na. Nay? Lola, Lolo, andyan na si nanay. Ay, Jesus ko. Dahan-dahan naman na po. Baka madapa ka. Nay! Nanay Joy! Anika? Anak, miss na miss ka na ni nanay. Ako din po, Nay. Namimiss ko na po kayo. Pwede po ba akong lumapit? Sorry anak, hindi muna pwede. Hindi natin alam, baka mamaya may virus na pala akong dala. Mahirap kalaban ng COVID-19 anak. Kailangan ko muna magpalit ng damit at maglinis ng katawan para mayakap na kita anak. Diba, yun naman ang palaging ginagawa dito? Okay po, Nay. Sinusunod ko din po ang mga bilin niyo, Nay. Palagi po akong naguhugas ng kamay o nagsasanitize. Palagi din po akong nagsusuot ng mask. Saka nagdadasal kay Papa Jesus. Ayan, very good naman ang anak ko. Flying kiss nga sa nanay para makapaglinis na ako ng katawan. Okay po, Nay. I love you. I love you din anak. Pasok ka muna sa kwarto. Joy, anak. Kamusta ka na? Palagi ka mag-iingat dun, ha? Baka naman hindi mo na naaasikaso at naaalagaan ang sarili mo. Ayos lang po ko, Nay. Salamat po sa pag-aalaga ninyo ni tatay kay Anika. Walang problema iyon. Napakalambing na bata ni Anika. Kaya hilig-wili ang tatay lito mo. Salamat po, Tay. Mag-iingat po kayo. Lalo na at senyor na kayong pareho. Hanggat maaari huwag nang lumabas ng bahay. Lagi niyo pong sundin ang mga public health standard na sinasabi ko sa inyo. Kayo po ba'y nabakunahan na? Nabanggit ko po sa inyo nung nakaraang linggo. Oo, anak. Nabakunahan na kami ng nanay mo.
Kamusta naman po ang pakiramdam nyo? Aba, ay ayos lang naman anak. Kami ay natutuwa ng tatay mo. Pangalan mo? Itong mga huling araw, parang lagi ka nalang malungkot ah. Nakakalungkot naman kasi ang nangyayari ngayon, Dory. Marami sa mga taong namamatay dahil sa virus. Marami ding mga taong hindi naniniwala sa COVID-19 at patuloy na nagkakalat ng fake news. Sa bagay, may punto ka nga naman. Kaya nga dapat nating ipaliwanag sa mga taong health protocols para naman maiwasan ang paglaganap ng virus na ito. Joy, kaya natin to. Magtiwala ka lang. Good morning, Ma'am Belinda. Kamusta na pong pakiramdam ninyo? Nurse Joy, natutuwa akong makita ka. Kinakapos pa din ako ng paghinga at medyo masama pa din ang pakiramdam ko, pero nababawasan naman ito pag nakakakwentuhan kita kahit saglit lang. Natutuwa din akong nakikita kayong nakangiti na, ma'am. Hayaan nyo, basta magpalakas lang kayo, makakalabas na din kayo dito. Sana nga, Nurse Joy. Gustong gusto ko na makauwi at makasama ang asawa ko. Kami na lang kasi ang magkasama sa bahay. Ang mga anak kasi namin ay parang nakalimot na ata na meron pa silang mga magulang. Naku, ma'am, wag na kayo mag-isip ng ganyan. Gagaling po kayo at makakasama nyo na din ang asawa nyo. At malay nyo, sa araw na paglabas nyo dito, nasa labas na ang mga anak ninyo at sasalubungin kayo. Sana nga, Iha. Aking ikatutuwa yan. Sana nga. Nay, si Anika po ito. Kamusta po kayo? Sabi ni Lola, pwede na akong tumawag. Ayos naman ako, anak. Kakatapos ko lang sa trabaho. Kayo dyan, kamusta? Ayos naman po, Nanay Superhero. Anong Nanay Superhero? Nakita ko po kasi sa TV na superhero na daw po kayo mga nurse at doktor na tumutulong sa pakikipaglaban sa virus. Saka, hindi po kayo natatakot sa virus. Ang galing niyo, Nay! Ikaw talagang bata ka. Ginagawa ko lang ang trabaho ko, anak. Hindi naman kailangang matakot. Kasama natin ang Diyos sa pakikipaglaban sa pandemyang ito. Basta sundin lang natin palagi ang tamang protocols. Kahit sino, pwedeng labanan ang virus at pwedeng maging superhero. Ganun po ba? Pero para po sa akin, ikaw pa din ang... Nurse Joy? Yes po? Sino po sila? Ako si Jean. Anak ako ni Benilda Rosales. Ganun po ba? Ano po ang may paglilingkod ko sa inyo, ma'am? Gusto lang namin magpasalamat magkakapatid sa pag-aalaga mo sa nanay namin. Napakalaki ng pagkukulang naming magkakapatid sa kanila ni Papa. Salamat dahil ikaw ang nakasama niya at nakapagpagaan ng loob noong mga panahong malungkot siya. Totoo ngang di biro ang COVID-19. Walang anuman po, Miss Jean. Ginagawa ko lang ang trabaho ko at masaya akong nakatulong ako kay Ma'am Belinda. O sige, aalis na ako, Nurse Joy. Ngayon kasi ang labas ni Mama. Magaling na siya sa COVID-19. Maraming salamat ulit sa iyo. Isasama namin sa aming mga panalangin ng kaligtasan mo, Nurse Joy. Palagi kang mag-iingat, ha? Magandang umaga, Joy. Uuwi ka ba sa inyo? Kamusta na sa ospital na pinagtatrabahuhan mo? Magandang umaga din po, Aling Marites. Maayos naman po sa ospital. Dumarami na rin ang gumagaling sa virus. Natutuwa din ako at maging kayo'y sumusunod sa ating minimum health standards. Naku, oo naman, Joy. Totoo pala ang COVID-19. Dapat kasi di na ako nakikinig dito kay Lolita sa mga chismis na nasasagap niya. Ito nga at Nung kang mapahinto ang pagkalat ng virus. Oo, Joy, makakaasa ka. Sasabihan ko na din ng ating mga kapitbahay. Sige po, Aling Marites. Salamat at mag-ingat kayo palagi.
Ngayong panahon ng pandemya, natuto tayong kumonekta sa iba. Natuto tayong magtrabaho ng hindi kagaya ng dati at magmahal ng walang katumbas. Hindi man natin ito inaasahan, basta tayo ay magtulungan, lahat ay makakayanan. Sino ang unang mabibigyan ng bakuna? Bibigyang prioridad ng gobyerno ang mga frontline health workers, senior citizens, indigent population at uniformed personnel para sa bakuna. Bakit sila ang bibigyang prioridad para sa bakuna? Dala ng limitadong supply ng bakuna, binigyang prioridad ang mga frontline health workers at uniformed personnel upang mabigyang proteksyon ang mga nasa linya ng trabahong mas mataas ang posibleng exposure sa virus at mapagpatuloy nilang gampanan ang kanilang responsibilidad sa publiko at pribadong sektor. Uunahin ding bakunahan ang mga vulnerableng grupo tulad ng matatanda at indigent population dahil sila ay higit na apektado kung magkaroon ng malubhang COVID-19. Pwede ba akong bumili ng bakuna sa pribadong klinika or parmasya? Hindi maaaring bumili ng bakuna mula sa pribadong klinika o parmasya. Sa kasalukuyan, ang gobyerno lamang at mamigay ng bakuna. Libre ba ang bakuna para sa prioridad na grupo? Ang gobyerno ang sasagot sa bayad sa bakuna para sa ating kababayan na kabilang sa prioridad na grupo. Kung hindi ako kasama sa prioridad na grupo, paano ako makakakuha ng bakuna? Patuloy ang pakikipagnegosasyon ng gobyerno para masiguro ang sapat na supply para sa lahat ng Pilipino, kabilang ang mga hindi nasama sa prioridad na mga grupo. Tagay pa. May isang kaon pa tayong alak dyan mga pare. Masyado pang maaga. Paring Kaloy, dalawa lang yan. Tatamaan ka ng alak na yan o tatamaan ka ng anak mo? Tama si paring Undoy. Tumawag na rin si Mrs. Umuwi na raw ako at magpakulo ng luya. Masakit raw ang lalamunan niya at masama ang sakit ng katawan si Mrs. Lasat ko na to at uuwi na ako. Bukas na lang natin pag-usapan yung plano mong poultry pare ha. Buhay nga naman no. Kapag limitado ang pasada, walang problema kahit mag-inom tayo gabi-gabi. Dahil hindi naman natin kailangan gumising na maaga eh. 5 araw straight na tayong ganito mga pare Mas natatakot na ako sa atay ko kaysa sa COVID. Paring Undoy, mabuti ka nga at may naipapasada ka kahit paano. Magtalang ako. Wala nang malugi ang huling negosyo dahil sa COVID. Nako. Umuwi na tayo at baka kung saan pa mapunta ang usapang ito. Sige na. Sabihin mo kay Tonyo bukas, hindi na siya pwedeng mawala Parang tinataguan tayo eh. Hina nyo na. Wala tayong kasiguraduhan kung anong magiging epekto ng bakuna na yan. Kaloy, magtiwala ka naman sa anak mong nurse. Nagpabakuna na mismo ang anak mo sa ospital nung nakaraang linggo. Libre naman yun at para sa lahat. Ay nako, saka na kayo, Nay. Kita nyo, kunting paglalaba, inuubo na kayo. Yan pa kayang epekto ng bakuna. Unahin nyo na muna yung ibang matatanda na makita nyo ang epekto ng bakuna na yan. Teka, saan nyo ba dadalhin yung mga gulay na inuugasan nyo? May nagtayo ng community pantry dyan sa kanto. Dalhin mo nga itong mga ito at bili na bili ng anak. Nagtatanim ba kayo ng gulay para kainin natin o para ipamigay? Halos lahat ng bumati sa inyo kahapon, nabutan nyo ng upo at sitaw. Sina Undoy at Berto, pinabaunan nyo pa kagabi. Kaloy, ano ka ba anak? Panata ko na ang tumulong dahil sa naranasan nating hirap. Pasasalamat ko yan sa Panginoon na hindi nawalan ng trabaho ang anak mo.
ligtas tayo at nakakakain tayo araw-araw. Sige na. Dadaling ko na ito doon. At huwag nyo na akong pilitin na samahan kayo sa center. Dahil hindi kayo magpapabakuna. Minom ho kayo ng gamot sa ubo. Meron dyan sa kusina. Krisis sa kahirapan, krisis sa kalusugan. Tuloy na kinakaharap sa bayanan. Ano, sino, saan, paano at hanggang kailan? Tanong na gumugulo sa bawat mamamayan. Kaloy, ito ang telepono. Kausapin mo anak mo. Tay, bakit naman ho hindi nyo sinamahan ng inay sa center? Noong nakarang linggo ko pa ho sinabi sa inyo na ipalista nyo siya sakaling babakunahan kontra COVID-19 ng lahat ng mga senior citizen. Alam nyo naman ho Ay, na... naku Melissa, kung tumawag ka lang para pagalitan ako dyan sa bakuna na yan, paulit-ulit kong sasabihin sa'yo na mahina na ang katawan ng lola mo. At hindi niya kakayanin ang epekto ng bakuna na Tay, yan. ako mismo ay nakakuha na ng unang turok ng bakuna ko dito sa ospital. Pagkatapos ng 28 araw, makukuha ko ng ikalawang turok at makakamit ko na ang proteksyon kontra COVID-19. Teka, inuubo ho bang inay? Kailan pa yan? At bakit inuubo ang inay gayong hindi naman siya lumalabas? Huwag niyo sabihin gabi-gabi na naman ang inuman dyan sa bahay. Tay Huwag mo naman. kaming alalahanin dito, anak. Ikaw ang mag-ingat dyan sa trabaho mo sa ospital. Diyan lang naman sa inyo uso ang COVID eh. Tay, hindi ho biro ang COVID. Makinig naman ho kayo sa akin. Anak, salamat nga pala sa binigay mong pangpuhunan. Nag-usap kami ni Berto kagabi. Sa kanya ako bibili ng 50 sisiw. Kagabi? Bali nag-inuman na naman nga ho kayo. Tay, doble ingat naman ho tayo. Kaya nga ho ko bumukad ng bahay para hindi ko kayo mahawaan ng inay kung sakaling may masagap akong virus dito sa ospital. Huwag ka nga masyadong praning anak. Maayos kami dito ng lola mo. Basta makinig ho kayo sa akin, Tay. May duty pa ho ako. Ipalista nyo na hong inay sa center para mabakunahan kontra COVID-19. At agapan nyo na rin ho ng gamot ang ubo ng inay. Mamaya na lang ulit ako tatawag. Ay, naku nay. Manang-mana sa iyo ang apo nyo. Kaloy, nagpapaalala lang naman ang anak mo. Paulit. At epektibo, Kaloy. Sayang naman ang proteksyon na makukuha kung sakali. Bahala ka. Walang maglalaba para sa iyo pag namatay ako. Marami ang takot sa kalabang hindi nakikita. Kailan ba matatapos itong pandemya? Kaloy, anak. Pagkulo mo nga ako, anak, ng oregano para mawala itong ubo ko. Ngayon lang ako maglalambing at sa'yo, anak. Masama talaga ang pakiramdam ko. Saglit lang, nay. Itinatawagan lang ho ako. Ay, nasa na ba yung dalawang yun? Mukhang hindi ako sisiputin ngayong gabi ah. Hoy, pare! Mabuti naman dumating ka. Nasaan si Berto? Paring Kaloy, masamang balita. Nagpositibo daw sa COVID-19 si paring Berto at ang misis niya. Sa ospital silang dalawa ngayon. Quarantine tayo ng 14 na sis. Pare, mukhang matindi ang ubo ni Aling Virgie ah. Palagi ko'y kailangan malaman nito ng BHW. Lalo na't nagpositibo si paring Berto. Hindi ka ba nag-aalala? Pare, mukhang natuyuan lang ng pawis ang inay. Normal sa kanya yan kapag naglalaba. Minom na rin siya ng gamot at nagpakulo ng oregano. Pare, mukhang hindi na normal yan. Pare, kung ako sa'yo, babalitaan ko ang anak mo tungkol kina paring Berto. Hindi biro ang COVID, pare. Kahit ako, natatakot ako para sa pamilya ko. Ang mga nakasanayang kwentuhan at tawanan. Nagmistulang ugong dahil sa kawalan. Ang dating nakakarindi dahil sa kaingayan. Ngayon tila nakakabingi ang ating katahimikan. Nay! Umaban ka, Nay! Umaban ka!
Nay!